Master, hindi ko gustong umalis. Natutuhan mo na ang 72 Ultimate Skills. Mula ngayon, ikaw ay hindi matatalo. Here you are. Ibinigay sa iyo ng iyong pamilya ang Jade Pendant. Tanggapin mo ito at hanapin ang iyong ina. Mommy, nasaan ka? Hey girl! Putangin ang matanda! Ilipat ang hangin sa anyo. Atak! Ginangtang, walang problema na kapag ang iyong anak ay ikasal sa aming young master. Yak! Si Thomas Chow ay isang tarantado. Hindi siya karapat-dapat. Patayin mo ako kung may lakas ka. Humihingi ka ng kamatayan. Kuya, napakahina mo. Mas mabuting umalis ka na. Humihingi ka ng kamatayan. Such a loser. Hindi ka papatawarin ng aming young master. Umalis na tayo. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Akong maliit na tagapagligtas. Walang anuman, maghahanap na si Leo ng mami. Maghahanap na si Leo. Paalam, ginang. Ang lakas ng batang yon ay mas malakas pa kay Chloe. Ay mas malakas pa. Walang makatalo sa kanya sa Middletown. Hey, hinte! Ginang? Ginang, ayos lang po ba kayo? Salamat sa batang tumulong sa akin ngayon. Ipaabot ang hutos ko. Hanapin si Leo. Ang magbigay ng siyenso ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Opo, Ginang. Chloe, nakilala ko ngayon ang isang bata na kamukha ni Bobby. Leo ang pangalan niya. Siya ay nag-iisa sa labas. Bakit hindi mo siya gawing anak ampon? Nanay, may sarili akong anak. Huwag basta-basta magdala ng kahit sino. Nawala si Bobby 7 taon na ang nakalipas at walang nakakaalam kung nasaan siya. Natatakot ako na baka wala na siya. Dapat mong kalimutan na siya. Hindi din sapat ang 7 taon. Gawin nating 17 o 27. Binabantayan ka ni Thomas Chow at ang pamilyang Tang. May galing si Leo sa martial arts. Kamukha niya si Bobby at makakatulong siya. Masaya ka pag nakita mo siya. Sapat na, nanay. Walang makakapalit kay Bobby. Bobby, protektahan ko ang pamilya natin at hihintayin ang pagbabalik mo. Halina lahat! Subukan ng pana! Palunin ang gitna! Manalo ng lollipop! Halina! Ang panay, walang galing. Panoorin niyo ako! Napatamaan niya ang lamok. Master Alcia. Tatay, ang galing mo. Gusto ko ring maglaro. Batang ito, huwag kang makulit. Kaya mo bang hilahin ng pana? Ganyan ba? Mayabang lang. Kitang-kita, walang sugat. Hindi. Ang maliit na lamok na ito ay nawala ng pinakamahalagang bahagi. Hindi na siya makakabuo ng mga anak. Masyadong malupit! Walang awa! Walang puso. Boss,
para sa iyo. Leo, Ha? nahanap mo na ba ang iyong ina? Hindi pa po. Ang tita na nakilala ko ay medyo ordinaryo. Ngunit sabi ng aking guro, ang aking ina ay ang magandang babae sa mundo. Totoo ba? Pakinggan mo ako. Alam mo, ang aking anak ang pinakamagandang babae sa Middletown. Gusto mo bang sumama sa akin? Gusto pong sumama kayo, Gina? Sumama ka na. Tawagin mo na akong Lola. Lola! Dahan-dahan. Wag lang noodles. Here, subukan ng karne. Lola! Ang laki ng bahay niyo! At ang sarap ng pagkain! Oo, mula ngayon, ang gusto mo, ibibigay ko. Oh, by the way, pag nakita mo si Chloe, gumulo kung kailangan. Basta manatili ka dito. Naunawaan? Opo! Kayang-kaya ko po! Magandang araw, Ginang. Hey! Magandang mami! Ang batang ito, parang kilala ko. Ina, bakit mo pa din dinalang batang ito? Hindi ko siya tatanggapin. Wait, gusto siya ng ina. Hayaan mo na lang siya. 7 taon nang nawawala si Bobby. Matagal na kaming nag-iisa dito sa 7 taon. Hindi pwede. Paalisin mo siya ngayon. Bata pa lang siya at napakalamig sa labas. Isipin mo kung gaano kahirap para sa kanya. Maganda ng damit at pera para sa kanya at hanapin ang mag-aasikaso sa kanya. Chloe, pwede siyang manatili dito. Ilang beses ko nang tinanggihan si Thomas Chow. Mapaghiganti siya at maghihiganti sa atin balang araw. Noong una, si Bobby nagkaproblema dahil sa parehong dahilan. Kung manatili siya dito, mapapahamak lang siya. Mami, kayang ko protektahan ang sarili ko at mati na rin kayong lahat. Tama! Si Leo ay isang henyo na bihira lang. Kayang niyang talunin si Thomas Chow. Bata lang siya. Paano mangyari yan? Sige, kung makalaban mo ang kapatid bukas ng kalahating araw, papayagan kitang manatili. Sige. Kung makalaban ako, dapat payagan mo si Leo manatili. Pinky swear, walang bawian, mapakailanman. Ang lumabad ay aso. Young Master, ang matandang babae ay magaling. Hindi namin siya kayang talunin. Palpak! Hindi nyo mahuli ang matanda at nagsinungaling pa kayo. Sapat na. Pwede na kayong umalis. Salamat, young master. Tipunin ang mga tauhan. Sundan ako bukas, forcing a marriage kay Chloe. Dinala sa atin ng aming ginang ang isang bagong kapatid gayon, kapatid ng pamilyang Tang na si Leo. Pinapagawa niya sa atin na bigyan siya ng espesyal na pagtanggap. Ipapakita natin sa kanya ang tunay na kung fu. Wow! Kapatid, ang galing mo! Nakita mo? Kung fu ay para pumatay. At ang lugar na ito ay hindi para sa bata tulad mo na maglaro-laro. Kapatid, ang kalahating galing mo, mas mabuting magsanay ka. Kalahati lang? Sige, ipapakita ko sa iyo ang tunay na sikreto ng pamilyang Tang. Ang lakas ng loob niya. Ilalabas niya ang lahat. Patay na ang bata. Ipapakita ko ang tunay na lakas ng pamilyang Tang na pinakamatapang Cloud Scattering Palm. Ang galing! Paano? Nangingimig ka na, no? Pinayagan talaga ng aming ginang ang isang 7 taong gulang na magsanay kasama namin. Isang palad lang ni kapatid, iiyak na siya pauwi sa kanyang ina. Sabi ng aking guro, ang ginagawa mo ay puro palabas lang. Ang ginagawa mo, puro palabas lang. Walang tunay na galing. Ako?
Hey, kapatid, bata lang siya. Kayo, mga walang alam. Kalimutan na lang. Ngayon, bibigyan ko kayong lahat ng aral at ipapakita ko sa inyo ang tunay na galing ng palad. Ipapakita ko ngayon ang aking galaw. Paimang pagsupil sa dragon. Halika, maliit na bata. Ipakita mo ang iyong galing. Isipin na may malaking pakwan na hati sa dalawa. Isa para sa kanya, Ipakita mo ang iyong gagawin. ang kalahati para sa iyo. Maliit na bata, itigil na ang laro. Umalis ka dito. 3, 2, 1, boom! Ang nakakatakot na lakas. Kung tumama sa akin ang palad na yon, patay na sana ako. 9 na taon lang talaga siya. Master! Master! Turuan mo ako ng ilang galaw. Ipakita mo. Siguro, walang problema. Salamat, Master. Okay lang ba ang pressure, Master? Okay lang. Halos isang araw na. Siguro sumuko na si Leo at tumakbo na. Patuloy kang magsanay. Maganda ang iyong kinabukasan. Okay, salamat, Master. Sinong may lakas ng loob, hilahin ang aking tainga. Ang galing mo, Leo, no? Diyos, si Mami. Mami, bitawan, masakit. Baba ka dito! Ang lakas ng loob mong turuan sila ng tungkol sa isang malaking pakwan. Mami, hindi ako naglilibugan. Palakang pagsupil sa dragon yan. Sapat na! Umalis ka na. Si Leo ang buhay ko. Kung siya ay umalis, hindi na ako mabubuhay. Mami, hindi aalis si Leo. Ang batang walang inay parang damo. Parang repolyo na nalanta sa bukid mag-isa. Tigil. Kailangan kang umalis. Umalis? Walang alis ngayon! Thomas? Biyahe, nandito ako ngayon para mag-propose ng Ang aming young master ay isa sa pinakamahusay sa Middletown. Si Miss Tang ang pinakamaganda dito. Ikaw ay mapalad na pinili ng aming young master. Tingnan mo sarili mo. Ang lakas ng loob mong mangarap. Basura lang kayo at gusto niyong pakasalan ako? Hindi niyo karapat-dapat. Chloe, sa tingin mo ba, humingi ako ng permiso sa iyo? Mapalad ang pamilya mo na kinausap pa kita, isang puta na may anak na. Kung hindi mo ako pakasalan ngayon, papatayin ko ang buong pamilyang Tang. Mommy, ang pangit ng lalaking yan. Hindi ko gusto siyang ama. Kinasusuklaman ko siya. Humahamon ka ng kamatayan. Leo, magingat! Ang bastard na yan ay nakaiwas sa aking atake. Maaari bang... Thomas! Sinubukan mong saktan ng bata! Chloe, maraming taon na akong nanliligaw. Ngunit ikaw ay nagpakasal sa mahirap na si Marin Wood. Sayang na namatay ang asawa mo at nawala ang anak mo. Ngayon ay biyuda ka kasama ang 2 matanda. Anong laban mo sa akin? Ngunit mabait ako, bibigyan ko ang pamilya mo ng pagkakataong mabuhay. Kung kayang inyong taluling kami, agad akong aalis kasama ang aking mga tao. Ngunit kung kayo ay matalo, hindi lang ikaw ang pakasalan ko, kundi ipapasa din ninyo ang buong pamilyang Tang. Sino ang mauna? Simulan na natin. Sumugod ako! Kayong mga basura, hindi nararapat na lumaban sa akin. Yun lang ng kaya mo. Handa ka na bang harapin ako?
Sino ba talaga itong lalaki nito? Jordan Chow, ang lihim na assassin na pinalaki ng pamilyang Chow. Hindi alam kung ilang tao ang pinatay niya. Nasa panganib si Ginoong Tang. Tatay! Okay ka lang, tatay? Sino pa? Hindi manalo si tatay. Hindi ko alam kung mananalo ako. Baka talagang... Lola, nakita kong meron kang pambihirang talento. Gusto mo bang pumatay sa kanila? Ano? Mahal na apo. Mahigit na ako sa 70 taon. Hindi ko man lang mapunit ang kamao. Paano ako lalaban? Walang dapat katakutan. Ako nang bahala. Hayat mong makita. Palmang pagsupil sa dragon. Dahil walang isa ang handang lumaban, magbiis ka na ng damit pangkasal. Gabi na, tayo ay... Ako ang lalaban sa'yo. Sino nagsabing walang lalaban? Hayaan na ng lola ko na pumatay sa inyo. Naluloko ka! Isang matandang babae? Magiging sangkot ba tayo sa pang-aabuso sa matanda? Leo, kaya ako ba? Tiwala lang, Lola. Gawin mo lang sinasabi ko. Isang daliri lang. Kaya mong durugin silang lahat. Master, ang mga galaw ni Jordan ay malupit at mapanganib. Kaya ba ni Ginang? Ako ang guru ni Lola. Siguradong mananalo. Halika at ipahiya kita. Agad niyong dalhin si Ginang! Siya ay matanda na, hindi niya kayang tumayo ng matagal. Alam ko na ang pamilya nyo ay walang kwenta. Pero hindi ko akalain na ganito kayo kawalang kwenta. Chloe, kung gusto mo magpakasal, sabi mo lang. Bakit kailangan mahirapan? Palak ang gustong kumain ng pato. Durugin kayo? Madaling magawa ni Lola at hindi niyo kayang salo kahit isang galaw. Leo, baka tapusin na natin ang laban. Hindi ko na kayang magpatuloy. Tis lang, Lola. Siguro kayang mo. Walang kwenta! Leo! Pinapatay mo ba ang lola mo? Ginang, tiwala lang kay Leo. Kayang-kaya ni Ginang. Kitang-kita. Kaya ba niya? Ina... Kayong pamilyang mayaman, pinapalaban niyo pa ang matandang babae. Batang walang hiya. Kung manalo siya, tatawag na kitang tatay. Sige! Hindi! Kung may lakas ka, ipapahiya kita. Tulong! Leo, lahat ito ay dahil sa'yo. Agad niyong darin siya! Lola, gumalaw at gamitin ang isang malaking pakwan sa palmang pansupil sa dragon. Isang malaking pakwan. Kupitin sa 2 kalahati. Ganun lang? Alam mo ba na dapat nang respetuhin ang matatanda at mahalin ang bata? Hindi pa ako handa. Isang segundo lang. Ang lakas mong apihin ang aking asawa. Lalaban ako sa'yo. Sumubra ka na! Ako na ang bahala. Magpakabait ka. Hindi pa siya sumuko. Hindi pa ang turn mo. Chloe, kung ayaw mo mamatay siya, pakasalan mo ako. Magbihis na si Ginang at ipadala sa kasal. Isuko ang dangal at manalangin kay Young Master na patawarin ang pamilya. Lola, gamitin ang palmang pagsupil sa dragon. Sumunod sa akin! Isang malaking pakwan. Dahan-dahan at maramdaman. Gupitin sa 2 kalahati. Leo, hindi talaga ito isang sikreto ng martial arts. Pinapatay mo ba ang lola mo? Bilisan mo, Lola! Matatalo mo siya! Sabi ni Leo, kaya ko. Kaya siguradong kaya ko. Sa mga talunan, ilabas ang pinakamalakas na atake. Tapusin na natin ito. Lola, tipunin ang lakas at itulok sa palad.
Ubusin pero huwag ilabas. Ilabas pero huwag ubusin. Isa puso ang lakas at init. Ang lakas ng presyon. Maaari bang totoo ang sinabi ni Leo? Ang walang kapantay na kasanayan, ang sikreto ng palmang pagsupil sa dragon? Hindi! Batang walang hiya! Paano mo nakuha ang palmang pagsupil sa dragon? Jordan, patayin siya! Ngayon mismo! Noah, gawin na! Unang forma ng palmang pagsupil sa dragon, pagsisisi ng mapagmataas na dragon. Imposible yan. Totoo nga, walang kapantay na suntok. Matagal nang nawala ang palmang pagsupil sa dragon. Paano na lamang ng 7 taong gulang ang ganung bagay? Ang mga sekretong ito ay nasa pabilyon ng kasulatan na nalilimutan na. Kayo ay dayuhan, walang alam. Sinabi ko na, si Leo ay henyo sa martial arts. Tama ba ako? Gusto kong iwan ka na buo. Ngunit, seryoso na ako sa'yo. Matandang bruha. Ipinasok ang lakas sa katawan. Ituro ang dibdib niya. Atake! May lakas ka bang suntukin ako? Walang hiya ka! Walang utang na loob! Walang lakas ka! Patayin kita! Magpakamatay ka! Sa isang tingin lang ni Leo, nakita niya ang kahinaan ni Jordan. Siya ba talaga ang henyo sa martial arts? Walang hiya! Sumira ka! Sino ang may lakas na gampalay ng aking apo? Sa tingin mo ba, ang batang ito ay marunong ng palmang pagsupil sa Dragon, Jordan? Kung matalo ka ngayon, ihahagis kita sa kulungan ng mga ahas. Ikalawang galaw ng palmang pagsupil sa dragon. Dalawang dragon na kumukuha ng tubig. Totoo nga. Masuwerteng si Leo na nakuha ang sikretong ito. Thomas, bilisan mong dalhin siya palabas ng aming tahanan. Lola, sinabi ko na mananalo ka, di ba? Ako ba ay astig? Ang galing mo! Heyong Chow, may lakas pa ba kayong pakasalan ng aking anak? Sa panaginip mo lang. Young master? May laban pa ako. May lason ang kanyang lakas. Tomas, nagsasanay ka ba ng masasamang martial arts? Ina, hindi ka match kay Thomas. Hayaan mo na sa akin. Mag-ingat. Ang mga utang ng ating dalawang pamilya ay dapat ding bayaran. Hindi masaya ang laro na ito. Ilabas nyo. Sa nayon sa batas ng Middletown, ang pledge ng kamatayan kapag nakipaglaban, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Kung walang nagpapatalo o natalo, walang maaaring pumasok sa entablado upang makialam. Chloe, hindi pa huli na magmakaawa at pangako na pakasalan ako. Kahit mamatay lahat ng lalaki sa Middletown, hindi pa rin kita pakakasalan. Since you're courting death, I'll make it happen. Since you're courting death, I'll make it happen. Dalihin siya. Opo, sir. Ang pangit na ito! Talagang magaling! Ngunit sinabi ni Master, huwag magpadalos-dalos. Baka ako'y mapahamak. Kung nasa panganib si Mommy, anong dapat kong gawin? Magpakasal sa akin.
ibigay ang kontrol ng pamilyang Tang at papatawarin kita. Kung kontrolado niya ang pamilya, hindi makakauwi si Bobby. Sa panaginip mo! Fine. Then I'll sever your meridians, turning you into a useless wreck, and make you lifelong lackeys of me. Chloe! Ang lakas ng katawan ng baliw na ito, bilisan, atakihin siya gamit ang lakas ng katawan. Kayong muli, batang ulol. Once I marry Chloe, I'll break your legs and throw them to the dogs. Ang lakas ng loob mo na bantaang ang pamilya ko sa harap ko. Chloe, you should know that. I'm better than you. I haven't even unleashed half of my power. Now admit defeat. Marry me, and I'll give you a chance to live. Hayop ka! Hindi kita papakasalan. All right. Then don't blame me for lacking compassion. Kaya pala malakas ang lason niya. Nag-aral siya ng kasanayan ng palakang mahiwaga. 5 pinakamagaling na martial master nagsama-sama upang habulin ang mga nag-aral ng kasanayan ng palakang mahiwaga. Sa huli, walang nakaligtas. Nakakatakot. Nasa panganib si Chloe. Mommy, ingat! Mommy, mag-ingat! Oh no! Nalason siya! Ang lason na ito ay kumalat sa baga sa sandaling ito. Mamatay siya na may mukhang puno ng sugat. Ang lakas mong sakta ng aking ina, kalansay na pala ka! Para pumatay ang Kung Fu. Ang galing mo na, hindi ka pwedeng mag-atake ng basta. Hindi ka pwedeng mag-atake ng basta. Suko ka na at ikasal sa akin. Hayaan kitang mabuhay. Sa panaginip mo! Protektahan ang pamilya. Etarn, umuwi, at hintayin ang anak. Kung susuko ako ngayon, hindi na makakauwi si Bobby. Naghihintay ba si Mami na umuwi ako? Palagay ko na hindi ako iniwan ni Mami. Ang anak mo? Siya bang minakaw ko at itinapon nung ipanganak siya? Hayop ka! Bata pa siya! Paano mo nagawa yan? Ikaw ang tumangi sa akin. Maraming taon na akong nagtatanong na ikasal sa iyo. Pero ikinasal ka kay Marine Wood, ang dukha. Pinahiya mo ko. Pinahiya mo ako. Ngayong patay na ang asawa mo. Walang choice ang anak mo, kundi ilabas ang galit ko sa anak mo. Hayop! Picture! Magpakamatay ka! Ang batang iyon, lumubog at nalunod pagkatapos itapon sa ilog. Ang kanyang mga labi, nasa tiyan ng isda. Hayop! Magbabayad ka! Chloe, suko ka na. Kung kumalat na ang lason sa no. Wala nang Diyos ang makaligtas. Hindi ka pa rin susuko? Sige, sirain ko na lang ang iyong galing at pamilya. Ikakasal ka sa akin. Sa halip na isang anak, pwede tayong magkaroon ng marami. Itigil ang pagsaktan kay Mommy! Mommy? Mommy? Ginang! Hindi ka na makakapahamak ng bata pa! Naalala ko, ang batang yon. May parehong jade pendant noon. Balik mo! Balik mo sa akin! Isang jade pendant na katulad ng akin? Ang batang yon ay namatay 7 taon na. Ngunit, pinapanatili mo pa rin ang kanyang mga gamit. Balik mo! Bigay mo ang pendant! Hindi patay si Bobby! Hindi siya patay! Simula, nang nawala si Bobby, parang patay na si Chloe.
Hindi siya makatulog kung walang pendant. Sabi ng doktor, ang aming ginang ay nalulunod sa kalungkutan. Sa huli, hindi siya abot ng 30. Matagal nang nagpakamatay si Chloe. Kung hindi, para sa pendant na alaala. Tama si Master. Walang ina sa mundo na hindi mahal ang anak. Mami, hindi sinadya akong mawala. Huwag kang umalis, Leo. Delikado. Bigay. Balik mo ang pendant! Paki! Gusto mo ang pendant? Then kneel. Yumuko at ibabalik ko. Alam ng lahat sa Middletown na si Chloe, ang karangalan ng pamilyang Tang, ay palaging mataas ang tingin. Paano siya yumuko para sa isang walang halagang pendant? Ginang, huwag kang yumuko! Paki, balikan ng kwintas. Mami! Patay ng batang yon. Ngunit lumuhod ka pa sa akin para lang sa kwintas. Chloe, nasa ang iyong di matiti nagdadanggal? Gusto mo ang kwintas? Halika at kunin mo. Chloe, huwag! Bobby, aking mahal na anak. Ang iyong ama ay nawala. Ngunit aalagaan kita. Mag-isa lang ako. Isa para sa iyo, ang isa para sa akin. Bobby? Bobby! Saan ka na, Bobby? Bobby! Bobby! Umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Pinapahanap ko na ang mga disipulo. Anak ko! Anak ko! Anak ko! Chloe! Bobby? Bobby! Chloe! Kung hindi ka susuko ngayon, sasakalin kita. Huwag kang umasa! Mami, sumuko ka na. Ako nang bahala. Leo, hindi ka miyembro ng pamilya. Hindi mo dapat dalhin ang paghihirap na yon. Umalis ka na. Hanapin ang iyong tunay na ina. Umalis ka na. Mami, hindi ako aalis. Ikaw ang aking mami. Mami, hindi patay si Bobby. Nandito na si Bobby. Nung mahanap ako ni Master sa tabi ng ilog, nakita niya ang kwintas na ito din sa akin. Ikaw ang aking ina. Ikaw si Bobby! Bakit hindi kita nakilala? Ikaw ang anak kong nawala 7 taon na ang nakalipas. Hindi lang kita nakilala. Pinapalayas pa kita. Pasensya na. Mami, huwag kang umiyak. Ako nang bahala. Ako na ang maprotekta kay Mami mula ngayon. Mami! Chloe! Lola, alagaan mo si Mami. Ako nang bahala. Master Leo, nawalan ng malay si Ginang. Ang laban ng buhay at kamatayan ay nasa iyo na ngayon. Batang walang hiya, di kita nalunod 7 taon ang nakalipas. Ngayon, ipapapatay kita. Para sa laging, ang unang linggo mong pagkamatay, ang araw ng aking kasal sa iyong ina.
Palaging sinasabi ni Master ang Kung Fu ay para pumatay, at hindi ko ito basta-basta gamitin. Dapat may awa ako. Ngunit hindi tinuro ni Master kung ano ang gagawin kung hindi lumaban sa mga kontrabida, at kung ano ang gagawin kapag pinagsasamantalahan ang pamilya. Kung hindi ko maprotektahan ang aking pamilya, ano pa ang silbi ng lahat ng mga kasanayan ko? Leo, dahil naintindihan mo na ang tunay na diwa ng Kung Fu, tara, protektahan ang gusto mong protektahan. Batang walang hiya, magpakamatay ka. Ang lakas mong saktan si Mami! Magbabayad ka ng presyo! Ikaw lang naman. Isang 7 taong gulang na monghe. Paano ka naging ganito kalakas? Maaari bang ikaw ay isang henerasyong prodigy sa martial arts? Imposible. Walang katotohanan. Patawarin mo ako! Nagkamali ako! Huwag mo akong patayin! Ang lakas mong saktan ng aking ina! Itatadyak kita hanggang maging pat-pat na balaka! Babalik ako. Anak ko. Chloe. Huwag kang mag-alala. Okay si Leo. Okay lahat. Paano naman si Thomas? Siya? Hindi na siya makagulo pa. May isang misteryosong master na lumitaw nang ikaw ay nahimatay at pinahina ang kanyang martial skills. Karma ito. Sa Middletown, walang nakarinig ng ganong misteryosong master. Si Bodhisattva ang nagpadala ng misteryosong master para protektahan tayo. Sa pagkakataong ito, ligtas ang aming pamilya at nahanapan namin si Leo na nawala 7 taon na ang nakalipas. Totoo nang ito ang aming kapalaran. Saan si Leo? Gusto ko makita siya. Jinan! Jinan, palayasin niyo si Leo. At bigyan kami ng daan palabas. Hindi na namin kaya. Palayasin niyo si Leo. Jinang, pakiusap, palayasin si Leo. Silence! Magtindig ng tuwid. Ngayon, ituturo ni Master Leo ang bilis sa atin. Handa na ba kayo? Opo. Hindi na namin kinakaya. Pakiusap, palayasin siya. Magpakatatag kayo, si Leo ay bata pa. Tingnan niyo ang sarili niyo! Lolo, huwag mag-alala. Siguradong gagaling ka sa paraan ko. Mula ngayon, hindi na masakit ang ngipin mo. Aking apo, parang ang iyong paraan ay hindi gaanong maasahan. Baka mas mabuti kung magpatingin na lang ako sa ospital. Magpahinga lang muna. Siguradong maaasahan. Nung bata pa ako, ginamit din ni Master ito sa akin. Lolo, sulog na! Ang iyong swerte! Leo! May konting pagkakamali, pero... Mommy? Mommy! Chloe! Habulin ang batang iyon. Ginang, kailangan niyo siyang parusahan. Tingnan niyo! Mommy... Sinadya niya yan! Hama! Sinasabi ng lahat na sinadya mo yan! Sinadya na yan! Mommy... Lolo... Halatang ginugol mo!
Katamtaman lang. Kung hindi ka pa pupunta sa paaralan, ngunit mahina sila. Walang kwenta! Mommy! Lolo! Alam ko na, si Lolo at Mommy. Sige, pupunta na ako. Pupunta na ako sa paaralan. Isang multi-milyong dollar na stretch Lincoln! Ngunit dito sa Middletown, ang Marshall ang hari. kumain ka na hanggang maging malaking baboy. Huwag mo mapihin siya! Hey, baguhan! Kanino ka sumisigaw? Kalimutan na, Leo. Narinig kong marka ni Bombi pinakamataas. Huwag natin siyang galitin. Wala akong pakialam kung siya ang pinakamahusay. Paano man, ang pang-api ay mali. Hey, Bibo! Hindi mo nakikita ang kamao ko? Wow! Malaki, ha? Hayaan mong turuan kita ang mga patakaran ng paaralang ito. Okay na, Big Mary. Mula ngayon, protektahan kita. Hindi ka ba pinakamataas? Bakit hindi mo lang ang matalo ang baguhang bo? Ang hina mo, hindi na tayo maglalaro. Sa pinakamataas lang tayo naglalaro. Natatakot lang ako na kung mapaiyak ko siya, mapapagalitan ako ng guro. Abangan niya gagawin ko sa kanya sa sports meet bukas. Maghihintay ako! Shirley, malas ka na yon. Matatalo ka. Maniwala ka. Huwag kang magyabang. Malapit ka na magsisi. Leo! Abot mo. Unang araw pa lang, nag-away ka na? Mag-ingat ka. Tingnan natin ang gagawin ng iyong ina. Shirley, anong ginagawa mo? Hindi ka ba nanunuya? Walang katotohanan. Tito, kunin mo. Kitang-kita ko kayong talunin. Lola, tutulungan kitang manalo? Ngunit kailangan ko na pirmahan mo ito bilang mommy, ha? Alam mong maglaro ng mahjong? Siyempre! Nandito si Leo para maglaro sa inyo. Joke lang yan. Ang apo ko ay henyo. Abangan nyo, lahat kayo matatalo. Kita-kits. Hindi titingin? Hindi kailangan. Hindi titingin sa iyong tiles? Paano mo malalaman kung ano ang nilalaro? Shirley, sobra kang mayabang. Bakit hindi mo nalang ibigay ang pera? Ang galing ng aking apo. Tito! Silanggang hangin! Pong! Paano mo nakuha ang pong? Walang titingin sa iyong tiles. Anim nung kawayan. Pong! Kanuraning hangin. Pong! Isa pang pulang dragon, mananalo ako! Bata, pakinggan mo ako. Kung makakuha ka ulit ang pulang dragon, tapos hindi na ako maglalaro ng mahjong mapakailanman. Deal. Sa lahat ng aking buhay, ito ang unang beses na nakita ko ang isang tao. Nanalunang hindi tinitingnan ang tiles. Sigurado akong wala ka ng pulang dragon na yon. Huwag mong baliitin ang aking apo. Mga ginang, pasensya na kung kayo'y nabigo ngayon. Nagawa mo nga!
Anyway, siguro swerte lang. Isa pa. Ang aking apo ay hindi matatalo. Ano man ang laro niya, siya ay nananalo. Lola, ang pirma. Kung malaman ng iyong ina, mapapagalitan din si Lola. Alam mo, Para saan ang pagalitan? Leo, Bombi, inggit na inggit ako. Merong malakas na ina. Ang galing! Leo, bakit hindi mo dalhin ang iyong ina at ipakita sa lahat? Huwag mong pataasin ang ina ng batang monghe. Baka nahihiya siya makita ng iba, ha? Si Mommy ang pinakamaganda sa buong mundo. Pakinggan mo ako, hindi ka karapat-dapat makipaglaban sa kanya, Dinang. Mag-ingat ka sa sinasabi mo, bata. Kung mas maganda ang iyong ina, magiging aso ako. Silipin niyo! May napakagandang babae doon. Wow, wow, wow. Ang ganda niya. Leo, Mommy! Si Mommy! Wow! Ang ganda niya! Mommy, pwede ba akong palitan siya? Coach Jonathan, pakialagaan si Bombi sa sports meet na ito. Ina ni Leo, may hindi ka pa ba ang ginagawa? gawin ano? Hindi ito ang paraan upang manalo. Ang lakas ang dapat nating taglayin. Sampung puntos! Ang galing ng talento niya! Ang anak ko ay parang ako, nagliliwanag saan man. Hindi siya aasa sa walang kwentang hitsura. Tingnan mo ang talunan na yan. Hindi niya man lang hawakan ng espada. Anong klase ng ina ang nagsusuot ng ganyan? Halatang, hindi siya magaling magpalaki ng anak niya. Kaya pala ang bobo ng bata. Sino nagsabi na ang maganda ay hindi magaling na ina? Ang anak ko ang pinakamatalino sa buong mundo. Matatalino? Eh di itira mo ang gitna. Kung ang anak mo maitira ang gitna, magpapadala ako ng malaking red envelope sa group chat ng mga magulang. Hindi mo pa nakikita, di ba? Wow, wow! Ang talino ng anak ko ay galing sa akin. Pogi at matalino pa. Ina ni Bombi, oras na para magpadala ng pera, 'di ba? Sa iyo tinatawag na maharlikang dugo, hindi ka aatras, 'di ba? Panalo! 5-tan para sa iyo! Salamat! Walang puntos sa pagsira ng ari-arian ng paaralan. Ano? 10 puntos! Grabe. May kinikilingan ka, hindi patas. Ang competition na yon hindi lang para sa mga bata, kundi sa lakas pang ekonomiya ng mga magulang. Sa Middletown, sunod sa Tangs, kami Wilsons ang pinakamalakas. Siyempre, tutulungan ng coach ang anak ko. Kayo ang mga talo. Huling round, parent-child match. Ang makakapagtagal hanggang dulo ang magiging kampeon ng laro na ito. Let's go! Leo, handa ka na?
Itong laban na ito, walang dugo. Opo, Ginang! Handa na po ako! Let's go get him! Ganito ang laro. Ang mga tagapagtanggol, maaaring saluhin ng sandbag gamit ang kanilang mga kamay. Kung hindi, kahit anong bahagi ng katawan. Kung nahawakan ng tagapagtanggol ang sandbag, maaari silang mag-counterattack sa mga mananalakay. Coach, nag-cheat siya! May lakas ka bang labanan ang anak ko? Taga-bukid! Mas gwapo, ha? Sirain ko ang mukha mo! Leo, bumaba! Start! Mommy! Leo, ikaw nang bahala! Mommy, babawi ako para sa iyo! Matatalong batang yun! Impossible. Isang bata lang hindi mapipigilan ang gamit ng sandbags. Si Bombi ang siguradong magiging kampeon. Go, Bombi! Go, Bombi! Go, Bombi! Panurin ang aking earth-shattering cannon! Dito na ang pinakamalaking shoot! Magpakalayo ka! Basurang yan! Anak! Mommy! Panalo ako! Magaling! Coach Jonathan, sigurado ka bang bibigyan mo ng 0 ang anak ko? Kahit idutok mo ang kutsilyo sa leeg ko. 10! 10 puntos! Matatalo ka kay Leo! May magandang ina pa siya. Hindi ka nawa, hindi ka na. Ikaw ang talo. Huwag! Mula ngayon, ikaw na ang aming bagong pinano, Leo. Okay. Leo, ikaw ay pinatalsik. Walang ginawang mali ang anak ko. Bakit siya ipinapatalsik ninyo? Dahil mahirap kayo, maliit na magsasaka. Hindi karapat dapat kayong magbanta sa akin. Lalo na ang pag-agaw ng tagumpay ni Bombi. Ngayon, ibigay agad ang tropeyo. Hindi mahirap si Mommy. Nakita mo na ba ang 1 milyon na limousine? Kung kayo ay mayaman, luluhod ako at liligpitin ang sapatos ninyo. Sigurado ka? Totoo? Sa buong Middletown, isang pamilya lang ang may limousine, ang pamilyang Tang. Baka... Hey, matabang babae. Napansin ko lang na nakalimutan sabihin ang buong pangalan ni Mommy. Chloe Tang. Chloe Tang? Ano? Chloe Tang? Kayo ang pinuno ng pamilyang Tang. Kayo ba talaga? Natalo ako. At ikaw ay tinanggal. Tang! Nagalit ko pa ang... Umalis na tayo, Leo. Lolo, tingnan! Nanalo si Leo. Ako ang number 1 sa palaro. Leo, Tara, maghilamos at matulog na. Maging mabait, anak. Sige po. Ano ang nangyayari? Si Thomas ay sinungaling. Uminit siya kay Panggulo ng Kamara ng Komersyo at nag-high ng formal na reklamo na sinasabing nagtatago kami ng buwis. Ngayon, lahat ng aming tindahan at martial arts schools ay nagsara para sa pag-aayos. Ang lahat ng pera sa bangko ay naka-freeze. Sa ganitong bilis, hindi na natin maitataguyod ang normal na buhay. Kung ituloy ng Pangulo ang pag-liquidate sa amin,
Wala na kaming magagawa. Magkakaubusan na ng mga disipulo. Chloe, ano ang gagawin natin? Sa Middletown, ang Lord lang ang may boses. Ngunit ang Lord ay misteryoso at laging hindi makita. Halos walang sinuman ang nakakita sa kanya. Hahanapin ko siya. 7 taon na. Sa wakas, nakita ko si Leo. Kailangan kong protektahan ang negosyo ng pamilya para mabigyan siya ng pinakamasayang buhay. Sige, sasama ako. Lola, ilang araw lang akong masaya. Tapos ngayon, malas na naman. Huwag mag-alala. Lola na bahala. Tutulungan natin si Mommy na gumawa ng paraan. Kung gumana, magiging madali na ang lahat. Magpautang? Anong klase ng utang? Siyempre, pera. Pera ang nagpapatakbo ng mundo. Malalaman mo din yan. Buti sabi ni Lolo, ang lahat ng pera ay naka-freeze. Oh no! Totoo? Ano kayo nang gagawin natin? Hindi ko pa naranasang mahirap sa buong buhay ko. Di ko pa nga alam kumita ng pera. Saan kayo pupunta? Mami, maglalakad lang kami. Maglalakad? Sa damit na yan. Secret natin to. Huwag ipaalam kay Mommy. Marami ng problema. O pahirapan, magtuloy na. Kayong dalawa, huwag gumawa ng gulo. Opo, sir. Leo, anak, ito ang plano mo para kumita? Tama, tuwing wala na, kaming pagkain. Dadalhin niya ako sa downtown. At palaging may kita. Sabi niya, tinatawag itong street vending. Ako ang may Alam mo yan, di ba? Paano naging ganito? Hindi ko talaga makapaniwala. Lola, tingnan! Dumating ng pera! Wait, hindi ka pa magbebenta? Saan ang paninda? Nandito na! Simula nang umalis si Leo, napakatahimik ng buhay ko. Salamat Diyos, itinago ko ang ilang secret manual dito. Ang aking kayamanan! Putang ina! Saan ang aking secret manual? Leo! Secret manuals for sale! Hindi 99, hindi 100 at 99, kundi lamang 9,000, 900 at 99. Leo, ang mga ito ba ay tunay? 100% tunay na tunay! Okay, tingnan nyo. Malaking issue. Halika na! Bro, ang ganda ng katawan mo. Perpekto para sa martial arts. Gusto mong bumili? Ang iyong manual ay mukhang totoo. Buddha's Palm? Ang tapa mong ibenta ang peking manual ng ganyan kamahal? Hey! Ang ibinebenta ng aking apo ay tunay na manual. Kung hindi mo bibilhin, sayang lang. Wow, ang scam, may pamilya na. Sino ang nagbebenta ng manual sa kalsada? Nakakatawa. Walang taste. Butler, ano ang binibenta nila? The Lord is martial arts manuals.
60 na ako ngayon. Kahit magsanay pa ako, hindi na ako makakakuha ng galing. Ang matandang ito, mukhang mayaman. Sir, alam kong may napakadaling kang potensyal. Perpekto kang magsanay ng immortality spell na ito. Kumuha ka ng kopya, ang immortality spell. Immortality? Magkano? Ganun na lang ang halaga. Sir, mga scammer po sila. Peke po ito. 1 bilyon? Mura lang. Bayaran ng cashier. Opo, sir. Salamat! Paano nangyari to? Ano to? Ang pangit ng drawing. Tigil! Babo! Tigil! Bobong bata! Hey, may problema ka ba, bata? Bakit sinisira mo ang aming mga gamit? Kasi gusto ko. Sabi ni Mami, pwede kong gawin ang gusto ko. Walang hiya! Sino ang nang-aapi sa anak ko? Nandito ka na, batang munghe. Huwag kang makulit. Nagtitinda lang kami. Biglang dumating ang anak mo at sinisira ang aming paninda. Siya ang may kasalanan. Mawawalang kwentang libro lang. Kung gusto na nga na po sirain, edi sirain. Come on, papel lang naman yan. Huwag kayong maging tanga, nalabanan ako. Alam mo ba sino tatay ko? Siya si Gordon Lee. Gordon Lee? Butler lang siya ng pamilyang Lee. Isa sa 5 pamilya sa Middletown. Kaya ito, ang spoiled na anak. Wala akong pakialam kung sino tatay mo. Sinisira mo ang aking mga manual. Dapat may kita ako dito. Kailangan mong humingi ng paumanhin. Paumanhin? Pinatawag mo itong basura na manual? Walang hiya kang bata! Malingguin ka, di ba? May lakas ka bang pilitin ng anak ko? Isara mo ang bibig mo! Ang apo ko ay nagtitinda lamang ng tunay na manual ng martial arts. Kami ay mula sa nangungunang pamilya. Pamilyang Tang. Tang? Huwag kang katawa-tawa! Ano pare? Halika dito! Scammer itong dalawa! Ang tapang nilang magyamang at manloko sa kalye! Ang binibenta ko ay tunay na mga manual ng martial arts. Bihirang kayamanan! Halika, tingnan nyo! Kita nyo? Puro kalokohan! 九阴真经, Buddha's palm, 九阳一万 skill. Legendary martial arts. Lahat ito na nawala na matagal na. Pwede bang totoo? Scammer sila! Kung may nakuha ng mga ito, dominate nila ang Middletown. Ang tunay na manual ay mana ng pamilya. Paano ibebenta sa kalye? Cute kid. Sayang, sinungaling. Sinungaling! Halatang pera lang ang habon nila. Binibenta ang peking libro ng 10,000! Kalokohan! Master, ibabalik din ba natin ang manual na ito? Wait! Kung may lakas ng loob siyang lokohin ako, babayaran niya! 10,000? Tingnan niyo siya mga mamahaling damit, pero sinasamahan ng apo sa pangloloko? Tama! Tama ang ginawa ng anak ko! Nasirain ang mga libro! Tama ko! Walang hiya kang bata! May lakas na loob kang hinga na paumanhin ng anak ko? Putang ina mo! Tunay ang mga manual na ito! Maniwala kayo? That's it. Walang hiya. Mali ang lugar para manloko gamit ang peking manual. Tawagan natin ang pulis at arestuhin sila! Dapat turuan ng pulis ang batang ito. Walang galang sa matanda. Walang disiplina ang bata. Paano mo? Lola, ayos lang po ba kayo? Snake! Today, hindi lang. Sinira ang ating manual, pinaiyak mo pa si Lola. Kung ganoon, babayaran mo ito. Magbabayad? Oh, kinakabahan ako. Let's see kung paano mo ako paparusahan. Sabi ni Master, ang mga manual sa pabilyon ay pinapangarap ng lahat. Worth at least 1,000,000 ang bawat isa. Binibenta ko lang ng 10,000. Ito ay pagkakaroon ng awa. 1,000,000? Mongheng bata. Gusto mo akong magbayad?
Sinira mo ang manual ng aking apo. Dapat bang magbayad ka? Magbabayad? Fine, ikaw may kasalanan. Anak, sirain mo lahat. Hey! Ganun lang anak, magaling! Ang pagpabor sa bata ay parang pumatay. Kayo ang nang-api at sinira ang paninda. Mapaparusahan kayo! Tuturuan kita. Kung totoo ang manual, babayaran ko lahat. Ngunit sino ang magpapatunay? Mapaparusahan ka kung itutunay mo ito. Mommy, sinira ko lahat. Magaling! Anak, ganito ang gawin sa mga manloloko. Tuturuan sila. Gusto nyo bayad? Sige. Toto, lahat yan ha? Sino ang magpapatunay? Kayo? Siya ang magpapatunay. Ang matandang ito, bagaman may kapansanan, ay malinang manakadamit. Ang kanyang dantiyan ay puno ng internal energy. Siya ay kilala, sigurado ako. Ang huling manual ko ay nasa kanyang kamay. Magandang pagpili. Gagawin ko ang sinabi mo. Wait lang. Yun ang crest ng Wilsons. Maaari bang siya ang pinuno ng Wilsons? Isa sa 5 pamilya? Tama. Ang aking master ay talagang pinuno ng Wilsons. Sir, ikaw ay may mataas na kapayuan. Kung ang manual ko ay magpagaling ng iyong paa at makapaglakad ka muli, kailangan mong tulungan akong patunayan. Kung ang manual na ito ay tunay na magpagaling ng paa, ako ay tiyak na nasa iyong panig. Ngunit Kong Piki, ang Wilsons ay hindi papatawarin ang manloloko. Deal. Sige. Totoong manual? Binibenta sa kalye? Walang hiya! Nagpapanggap ka lang! Maninggong bata! Sa tingin mo, madaling lokohin ako? Kung totoong manual mo, babayaran ko ang lahat ng nasira. Kung peke, ikaw at ang matandang babae, luhod kayo at humingi ng tawad sa anak ko! Sa pagpapatotoo ng aking master, sigurado ang katarungan. Wala na kayong pag-asa. Sir, simulan na po. Sige. Immortality spell. Di matatalo tulad ng mga Diyos. Maari bang ang manual ng bata ay tunay na mahiwagang sikreto? Impossible! Siya ay isang manloloko. Ang dahilan lang ay dahil kay Ginoong Wilson ay may malalim na lakas. Wala namang nangyayari sa kanya. Parang walang nangyari. Ang malinggong bata ay nangloko ng Wilson! Agawin natin siya! Hindi pa tapos ang pagsasanay. Anong ginagawa niyo? Pagsasanay? Para saan? Kung si Ginoong Wilson ay magsanay sa peking manual at may mangyari, tapos na tayo! Agawin na natin siya! Si Ginoong Wilson ay matanda. Kung may mangyari sa kanya, walang makakapagsalo. Pagdating ng Wilsons! Bubong lahat kayo! Magsisisi kayo! Espiritu ng langit, espiritu ng lupa, sagutin ang aking tawag. Sa pamamagitan ng aking laman, ako ay tumatawag ng lakas ng mga Diyos. Lunukin ang araw, ilabas ang buwan, para sa buhay na walang hanggan. Wait, tingnan nyo! Nagtagumpay ako! Wow! Totoo ito! Nagpagaling ng kanyang pilay at tila bumata siya. Kaya totoo ang mga ito? Siyempre! Kinuha ko ito sa aking guro na pinaghirapan talaga. Ang batang ito ay nagbebenta ng tunay na manual. Tara na. Akala niyo makakatakas kayo? Walang bayad, walang alis. Leo, kalkulahin ang halaga. Kayo dalawa ay masasama. Dapat ay humingi ng tawad. Pinunit niyo 12 manual. Base sa presyo sa merkado, ang utang niyo sa akin ay 120 million yuan. Yeah, you're making a million? Grabe naman! 120 million para sa mga aklat na to? Hindi ka nga mo dito! Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo! Ginang Wilson, nilabot-dilata nilang pangako! Wala silang respeto sa iyo! Paki-intervene naman po! Well, ang bait mo. Parang bumata ako. Papaligayahin kita. Hindi niyo siya pinapakinggan, no? May saysay pa ba ang salita ko?
Sige, babayaran ko. Uuwi muna ako at hihingi kay Mr. ng pera, ha? Nanay, bakit tayo magbibigay ng pera sa monghe? Sumilens! Ikaw ang may kasalanan! 12 milyon! Oh my goodness! 12 milyon! Sinabi ko na. May pagsisisi? Walang bawian na. By the way, nakalimutan kong sabihin, ang apelyido ko ay Tang. Tang? Mula kayo sa pamilyang Tang? Tama, isang malaking sorpresa, di ba? Parang hindi ko na makita ang kinabukasan ng pamilyang Lee. Leo, Tara. Umuwi na tayo. Paalam, Ginong Wilson. Paalam. Butler, umalis na tayo. Opo, sir. Siya ang may kasalanan. Kung hindi, nakuha na natin ang mga manual. Wag! Please, wag niyo akong sundukin! Walang kwenta! Manual ng martial arts? Comic books lang yan ay guguhit ni Leo. Paano mo nakuha yan at binenta ng ganoon kalaki? Pinahiya mo ang buong pamilya. Hey, huwag mong sabihin yan! Si Leo ay nagbebenta ng tunay na manual ng martial arts. Sapat na. Ipapabalik ko ang pera. Ngayon mismo. Objection! Pagod na pagod si Leo para dyan. Objection denied. Walang isa sa pamilya ang kumita ng marumi. Naiintindihan mo? Sapat na. Mula ngayon, ako ang bahala kay Leo. Chloe, ang gawin mo lang ay hanapin ang City Lord. Paano mo nagawa yan? Wala kang alam sa mga bata. Okay lang yan. Hayaan na silang magbonding. Let's go. Grabe, ang City Lord ay napakadaling mawala. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Ang maagang gumising ay may manok. Ngunit pwede namang hindi kumain si Leo. Ang maagang gumising ay may manok. Walang breakfast kung hindi gumising. Gising na! Lolo, anong masaya sa parke? Pwede ba tayo sa amusement park? Please, Lolo. Matatad! Tingnan mo. Kailangan mong maging normal na bata. Matayog na tumayo at maganda umupo. Halika, tara na! Parke ito? Totoo ba? Huwag magsalita. Mamaya, sumunod ka at aralin ang Tai Chi. Maganda ito. Mapapatahimik ang isip at matutulungan kang tapusin ang masasamang gawi. Tara na! Wow! Ehersisyo ng matatanda! Sa umaga pa! Grabe! Hindi masama, pero hindi ka pa rin makakahabol sa akin. Ako ang master, ikaw hindi. Hey, Griffin Tang! Ito ba ang iyong apo? Ha, ganun ba? Kaya pala katulad mo ring duwag. Palaging mayabang. Matandang tanga. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hey bata, alam mo ba? Ang lolo mo ay parang pinakahina dito sa parke. Para sa akong patatas. Humakyat o sumplit? Walang pag-asa. Magaling lang siyang kumawi gamit ang Tai Chi. Siya? Wag na! Oo, tama. Wala siyang kwenta. Yolo, hindi ba dapat punong-puno ka ng lakas? Bakit ka nakakahiya? Matanda na ako. Parang salamin. Wala pang pake. Sinaktan ako ni Jordan Chow. At sinusubukan ko pa. Ang lolo ko ay maraming alam. Matanda man siya, ayaw lang niyang makipaglaban sa katulad mo. Kung mag-pull up siya, magagawa niya 10, 100, 1,000, at marami pa, kahit 10,000 pa. Hey lahat! Hey lahat! Dito! Tingnan nyo ito! Ang apo ni Griffin Tang, sinasabi na si Griffin makagawa ng 10,000 pull-ups. 10,000 pull-ups! Kalokohan lang yan. Lord, umuwi na po kayo. Kung mahuli kayo ng puwersa ng Jefferson, mapanganib po. Isang taon na akong walang nakakita sa akin. Ngunit, Ngunit ano? Gusto mo ako manatili sa bahay buong araw? Mas mabuting mamatay na lang! Hey! Tingnan nyo doon! May nangyayari! Lolo, umakyat ka at ipakita mo sa kanila. Hey, Griffin Tang, okay lang kung hindi mo kaya. Alam ng lahat dito na ikaw ang pinakahina. Huwag mong pilitin. Oh, huwag pilitin. Tama, huwag pilitin.
Sino nagsabi na hindi? Walang hiya. Hintayin natin pag-uwi. Pagbabayarin kita. Hey Griffin, hindi ka malakas. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Maraming tao ang naghihintay dito. Silid, tingnan ninyo, ipapakita na ng lolo ko ang kanyang lakas. Ano ang nangyari? May 10,000 ka sa isang minuto? Hey Griffin, pigil na! Ang bilis mo! Ang hangin ay umiikot ng ganon. Pigil na ngayon mismo. Hirap na akong huminga. Tigil na! Ang galing mo! Galing! Ano bago sa 10,000 sa isang minuto? Mas marami pa kayang gawin ng lolo ko. Hey, aking mahal na apo! Gusto ko pang mabuhay ng ilang taon. Kaya, tumahimik ka. Pakinggan mo ako, Lolo. Huwag mag-alala. Panaloin ni Leo ang lahat ng respeto at karangalan na nawala. At ikaw ang magiging hari ng parking ito. Gusto ko ang batang ito. Mukhang nakakatawa. Alexander, ikaw ang pinakadakilang marunong dito. Walang kasanayan na hindi mo napag-aralan. Bakit hindi mo subukan si Griffin ngayon at ipakita sa kanya ang lugar niya? Ano? Okay, gabi na. Leo, uwi na tayo. Umalis na tayo. Lolo, hindi pa ako tapos maglaro. Lolo, magpahinga ka. Ako nang bahala dito. Sir, sinabi ni Lolo, mababawasan ka kaya akong maghahamon sa'yo. Hey Leo, hindi ko sinabi yan. Wow, malakas ang bibig! Sige, kiddo, labanan kita ngayon. Sa nakaraang kabanata, ang bayani bata ay nagpasya labanan para kay Lolo. Hamonin si Alexander Faith na hindi pa natalo. Okay, hindi na ako magiging magalang. Boom! 1,000 libra na padlock. Kahit malakas na binata, baka hindi kayang buhatin. May galing si Alexander. Hindi siya pangit. Batang lalaki, sumuko ka na. Hindi mo ako matatalo. Ang saya nito! Kailan naging ganito kalakas si Leo? Sige, batang ito. Kinikilala ko ang iyong lakas. Wala, iwasan na natin ito. Hayaan natin. Maglaban tayo sa espada! Hindi ako naniniwala na kaya mo rin ito. Alexander. Bata pa si Leo. Paano niya malalaman ang espada? Nanimiil ka lang ng bata. Sige, walang laban. Talo ka na. Ngayon, ako ang panalo. Takot lang si Leo na gamitin ng sobrang lakas sa ka, Lolo. Anong sinabi mo? Batang ito! Okay. Sa ganitong paraan, hindi ko naalalahanin na masaktan ka. Ang lakas ng loob mong ipahiya ako! Walang katuturan ito. Ipakita ang kamay na itinatago mo. Sumunod ka sa akin. Lolo, masyado siyang mahina. Takot si Leo na masaktan siya. Ikaw. Abangan mo lang. Ngayon, papalo kita. Kunin mo ito. Sige, bata. Seryoso na ako ngayon. Ang lakas ng espada. Sa Middletown, ang may lakas ng espada, kilala ko lahat, maliban kay Alexander. Ang pagkakakilanlan ni Alexander ay hindi simple. Paano nakuha ni Leo ang napakalakas na lakas? Hindi ka pa kasing lakas. Bata! Binubuli mo ako! Hindi na ako maglalaro sa'yo! Hindi na maglalaro! Alexander, mamanggon ka! Kayong,
Lolo, nanalo ako! Ano? Nanalo ka? Dahil lang si Sir Alexander ay nagpatalo. Bilisan mo at humingi ng paumanhin kay Sir Alexander. Pasensya na sir, kasalanan ko. Hindi ko akalain na pangit ka sa martial arts. Hindi mo man nang naiwasan ng isang galaw ko. Oh my God! Hey Griffin, totoo ba nga po mo to? Baka ito ay bata na yung nakuha sa kung saan. Oh. Wow, Griffin! Ang galing na niyong apo! Hindi tulad ng anak kong pasaway, palading gumagawa ng kalokohan at walang magawa ng maayos. Maliit na Leo. Ako ang pinakamatanda dito. Kahit ang iyong lolo ay kailangang tawagin akong kapatid. Ngayon, dahil nagkasundo tayo, gagawin kitang kapatid. Mula ngayon, ikaw ang aking ikalawang kapatid. Sige! Lolo, mula ngayon, maghiwalay tayo. Tatawagin kitang lolo at tatawagin mo akong ikalawang kapatid. Paano? Pasaway na bata. Masaya ka ngayon? Walang ginawang kalokohan si Leo, di ba? Oh, ang aking mahal na apo. Paano siya makagawa ng gulo? Dapat nating ipagmalaki siya. Walang lagnat? Mommy, mas makipa. So, hindi pa rin nahanap ang Lord? Pinahanap ko ng litrato siya. Baka natin mahanap ang Lord. Nandito na ang litrato. Kailangan ko nang umalis. Umuwi ka ng maaga. Hey, bata! Sir Alexander! Sir Alexander, mag-ingat! Alexander Faith, ang araw mo ngayon, pakamatay ka! Kayong mga basura ng puwersa ng Jefferson, sa tingin nyo, karapat-dapat kayong kuhanin ang buhay ko? Sa martial arts, hindi ka namin kayang talunin. Ngunit, iba na ang panahon na yon. Leo! Delikado! Anong ginagawa mo? Tumakbo! Hindi kami aalis! Gusto kong tulungan siya! Kahit ang pinakamalakas na mandirigma sa Middletown, takot sa baril. Bata ka lang. Anong ginagawa mo dito? Ako, si Alexander Faith, isang bayani ng aking panahon. Hindi akalain na mamamatay na yon. Sa kamay ng mga basura tulad ninyo, walang katarungan ng buhay, Diyos! Ganito ang mangyayari kung hindi ka marunong. Ang lakas ng loob mong pigilan kami sa pagkuha ng Middletown. Kung hahayaan kitang sakupin ang Middletown, ang mga tao sa Middletown walang mapupuntahan. Ngayon, kahit mamatay ako sa inyo, dadaling ko kayong dalawa. Alexander Faith, kung ayaw mong sumuko, pakamatay ka! Leo! Ang tanga naman! Paano nangyari to? Kahit mahuli mo ang isang bala, mahuli mo ba ang daan-daang bala? Patay! Ganun lang? Wala ka ng bala? Ang turn ko na. Tapos na. Anak, ang galing mo! Mahuli mo ang bala gamit ang kamay. Walang espesyal. Sa tingin mo pinupuri kita? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na maging bayani dito? Isasaya mo ang aking matandang buto balang araw! Batang pasaway. Tama na! Nagkamali si Leo! Nagkamali si Leo! Alexander, ayos ka lang? Uuwi na muna kami. Wait! Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Take my personal sword. Sa iyo na ito. Salamat, Chinong Alexander. Then we will be on our way. All right. Ang pagkatao ni Alexander ay hindi simple. Mas mabuting si Leo ay lumayo sa kanya para maiwasan ang gulo. Umalis na tayo.
Pasensya na po sa pagkalit, Lord. Kung hindi dahil kay Leo ngayon, mawawala ng buhay ko sa mga basura na to. Ngayon, imbestigahan ang pagkatao ni Leo. Kailangan kong bisitahin siya para magpasalamat. Yes! Leo, sa araw na yon, sa laban kay Thomas Chow, lahat kami ay nahimatay dahil sa lason. Sa totoo lang, hindi namin alam ang totoo. Sabi mo lang, Leo. Kaya ikaw ba, ang misteryosong bayani na nagligtas sa pamilyang Tang? Sabi mo, Siyempre, ako! kaya. Ang manual ng martial arts na binenta sa pamilyang Wilson, totoo ba? Totoo! Yaman iyan, galing sa babilyon ng kasulatan ng Master. Putang ina mo, Johan Wilson! Binili lang yan ng 10,000. Isang walang kapantay na manual ng martial arts. Dapat mas malaki ang binayad niya. Bakit ko sumasali kay Leo sa kalokohan niya? Si Leo ay 7 taong gulang lang. Saan niya kukuha ng manual ng martial arts? Nakukuha niya ba araw-araw? Come on, kumain na! Kumain na. Bakit puro kamote lang? Dahil sa kayabangan ng lolo mo. Pinabalik niya ang milyon mong kinita sa pamilyang Wilson at pamilyang Lee. Ang pamilyang Lee ay hindi tumanggap, kaya idineposito ni Lolo. Ngayon, ang pamilya natin ay mahirap na. Puro kamote lang. Mommy? Pasensya na. Nagkamali ako. Naiintindihan mo, di ba? Leo, hindi ito kamote. Adobo ito. Carn? Ooh. Abalone ito. Ginseng ito. Mano ito. Here. Leo, Malasa pero hindi mataba. Masarap ang adobo. Seryoso? Akala ko may pambili pa ng karne ang pamilyang Tang. Palayok lang pala. Thomas Chow! Ang pangit mong palaka. Chloe Tang, control your son. Don't let him loose to bite people. Anong ginagawa mo? Akala mo hindi kayo matatalo dahil marami kayo? Babala lang. Ako ay matanda. Kung hawakan mo ako, mamamatay ka. Tama. Ang lola ko ay may sakit. Kung may lakas ka siyang hawakan, kahit may minahan ng ginto kayo, mawawala. Subukan mo. Magbabayad ka ng malaki. Sige, subukan mo! Umalis kayo! Ipakita mo ang drama mo sa iba, Chloe Tang. Ang pamilyang Tang ay nalulunod na sa utang. Chairman Davis ay idineklara na bankrupt ang negosyo ng pamilya ninyo. Ngayon, hindi lang lahat. Kundi pati ang bahay na ito ay akin na! Kahit ang bahay na ito ay akin. Umalis! Umato ka kasama si Chairman Davis para akusahan ang pamilyang Tang ng pagtatago ng buwis. Walang katarungan? Katarungan? Ako ang katarungan! Sa ngayon, maliban sa City Lord, walang makaliligtas sa pamilyang Tang. Chloe Tang, kung maging asawa mo ako, baka ma-preserve ko ang yaman at karangalan ng pamilyang Tang. Hayop na pala ka! Pinangarap mo na naman ng isang swan? Ang iyong ikatlong binti ay hindi natatayo, nakikita ko. Ang pagkalugi ng pamilyang Tang ay tiyak na mangyayari. Maliit na mumhe. Malapit na, wala ka ng kamote na makain. Abangan mo, mamatay ka sa gutom. Baka ako mamatay sa gutom, pero ikaw ang mamamatay muna! Maliit na monghe, may legal documents ako. Ang bahay na ito ay akin. Pinapalagyan mo ang aking bahay at nagawa mo pa akong suntukin? Wala kang pakialam kay Chairman Davis? O gusto mong makulong? City Lord, nakita na namin si Leo. Totoo? Maganda ng malaking regalo. Gusto kong pasalamatan siya.
Kung may magtangkang bully kay Leo o sa pamilyang Tang, hindi ko sila palalampasin. Hindi kayo aalis, ha? Guardia, sirain ang bahay ng pamilyang Tang. Hey! Ang lumang mansyon na ito, ang pundasyon ng pamilyang Tang sa isang siglo. Hindi ito masisira ng ganito. Itay! Hey, mahal. Kumusta siya? Lolo, nagalit lang, pero ayos lang siya. Walang kwentang matanda. Matanda na si Griffin Tang at ang mga disipulo ng pamilyang Tang ay walang espesyal. Ang pamilyang Tang ay pangalan lang ngayon. Chloe Tang, kung susuko ka sa akin, baka mas spare ko ang lumang mansyon ng pamilya mo at ang buhay ng iyong ama. Huwag kang umasa! Hahanapin ko ang City Lord para ipaglaban ang pamilyang Tang! Hey, mister! Kilala ko siya. Kilala mo siya? Isang batang monghe? Paano mo makikilala ang City Lord? Nagsisinungaling ka. Leo, sabihin mo sa kanya kung paano mo kilala ang City Lord. Nakilala namin siya ni Lolo. Sa parke. Siya pa ang natalo ko. City Lord? Morning exercises sa park? Ang natalo mo? Oh, please. Ang buwang pamilyang Tang, mula sa matatanda hanggang bata, ay mukhang nabaliw. Leo, ang katayuan ng City Lord hindi pupunta sa park para mag-morning exercises. Ang katayuan ng City Lord hindi pupunta sa park para magumagahan. Mommy, totoo po! Niligtas ko pa siya dati. Tingnan nyo, itong espada na binigay ni Sir Alexander sa akin. Ang City Lord ay napakalakas. Paano siya matatalo ng isang batang monghe tulad mo? I-report kita kay Chairman Davis na ininsulto mo ang City Lord. Ang buong pamilya mo mapupunta sa kulungan. Oh no! Joke lang yan. Huwag seryosohin. Batang malikot lang yan. Huwag seryosohin. Lunukin mo itong espada at hindi ko i-report kay Chairman Davis. Lunukin ang espada? Kayang-kaya ko. Leo, huwag! Ano? Natapos na. Lunukin mo talaga? Ganun lang? Medyo magaling lang ako. Huwag niyo akong idolo, Lola. Kalimutan na. Ngunit babasagin ko pa rin ang lumang mansyon ng pamilyang Tang. Ano ang dapat nating gawin para iwasan ang pamilyang Tang? Magpakasal sa akin. Pagkatapos, sirain ang mga kamay at paa ng batang monghe at itapon siya palabas ng pagkatapos. Papatawarin ko kayo. Walang kwenta ka, pero gusto mo pa si Mommy? Sumobra ka na! Walisin ang mansyon ng pamilyang Tang! Patayuin nyo! Gawin ko itong pigsty! Palakang marumi, huwag sumobra. Galit ka? Sige, suntukin mo ako kung kaya mo! Kung ginawa mo, si Chairman Davis siguradong ipapakulong ang buong pamilya mo! Leo, huwag! Hindi mo kayang talunin si Thomas. Mapanganib! Hindi mo kayang talunin si Thomas Chow. Mapanganib! Sinabi mo sa akin na suntukin kita. Ako, isang matanda, matagal nang nabubuhay, at hindi pa nakakita ng ganoong katangang hiling, suntukin mo ako. Ang bawat suntok ay may malaking lakas. Totoo bang marunong si Leo ng martial arts? Seryoso ba na sinuntok mo ako? Hindi kita papakawalan. Imbing pala ka, ikaw ay matanda, umiyak parang bata. Kahit pinipigilan ko, hindi mo pa matanggap? Naloko ka, maliit na mongge. Leo, mag-ingat! Ang aking kamay!
Meron akong diamond body! Bakit? Hindi ka matuto ng leksyon. May kasalanan ako. May kasalanan ako. Magpagamatay ka! Oh, pasensya na. Marami akong kinain na kamote. Hey, ending pala ka. Ano nangyari sa'yo? Sinuko ko na. Good boy. Halika dito. Maliban kung mapakita ang City Lord, sisira ko pa rin ang mansyon ng pamilyang Tang. Ang isang siglo na pamana ng pamilyang Tang ay sinira ng batang monghe na ito. Mukhang hindi ka pa talaga natuto. Ang tapang mo! Itong Middletown, teritoryo ni Chairman Davis. Ang tapang mo magyabang dito. Sino ang may tapang magyabang sa aking teritoryo? Chairman Davis, dumating ka rin. Dinala ko ang dokumentong ibinigay mo para sakupin ang mansyon ng pamilyang Tang. Hindi lang nila tinanggap. Sinaktan... Chairman Davis, nagkasundo kayo ng pamilyang Chow at sinakyan kami ng paglabag sa buwis. Hindi ka karapat-dapat maging chairman. So what? The Middletown at Shop at the Lord? Ako may main charge ng kapangyarihan. Magtandaan ka nga! Ako ang nagdikta sa City Lord! May lakas ka bang apihin kami? Abangan mo na lang ang paghihiganti ng Lord. Mapagmatas na batang monghe. Sa pagkakataong ito, dinala ko ang 30,000 sundalo. Kung hindi ninyo ibibigay ang ari-ariya ng pamilyang Tang... Ang pagyanig ay dulot ng 30,000 sundalong nagmarcha. Sa sandaling ito, 30,000 sundalo ang nasa labas ng gate. Kahit gaano kakalakas, matatalo mo ba ang 30,000 sundalo? Chloe, ano ang gagawin natin? 30,000 lang? Wala akong kinakatakot! Mapagmatas na bata! Mommy, alis muna kayo ni Leo at Daddy. Ako ang bahala dito. Alice! Buddha's Palm! Chairman, the 30,000 troops and exhausted into the side. Ano? Leo, ang galing mo! Ikaw pala ang mysterious master na napatalo kay Thomas Chow. Bakit ka natatanong ng pareho kay Lolo? Siyempre ako, Leo. Sino pa ba? Low time. Ang pamilya mo ay tapos na. Tatawag ako ng 300,000 sundalo para lipulin ang pamilyang Tan. Walang makaligtas sa inyo, kundi ang City Lord. Lucius Davis, ang galing mo magpamayabang. May lakas ka bang sakta ng nagligtas sa akin? Ang Lord! Lord, kayo! Bakit kayo narito? Magalang na pagbati, City Lord. Ako po si Young Master ng pamilyang Chow, si Thomas Chow. Leo, ngayon, ako'y narito upang taos-pusong pasalamatan ka sa pagligtas ng aking buhay. Leo? Po? Ikaw talaga ang tagapagligtas ng Lord? Siyempre! Sir Alexander, ang mabahong palaka at ang matandang yon ay binuli ang nanay ko. Binuli ang nanay ko. Wala pang sinasabi. Ang kapatid ko, ang lolo ko, nawalan ng malay sa galit. Ano? Walang iya! Maraming taon akong lumaban sa puwersa ng Jefferson. At ikaw, bilang Pangulo ng Middletown Commerce, pinipiga ang mga tao.
tulong sa masasamang gawain? Lord! Lord! Nagkamali ako, Lord! Lord! Nagkamali ako, Lord! Lord! Siya ang may gawa. Si Thomas Chow. Pinangako niya sa akin. Arian ng Tang. Kaya ako ay napilitang ligtas. Lord! Nagkamali ako! Angulo Davis. KO. Sunod ang utos! Tanggalin si Lucius Davis bilang chairman, kuhay ng lahat ng ari-arian at ipagpalaya siya sa Middletown. Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Lucius Davis ang kanyang posisyon para agawin ng maraming ari-arian at nakagawa ng maraming kaaway. Ngayong nawala na ang kanyang posisyon, siguradong tapos na siya. Si Thomas Chow, di ba? Mula ngayon, ang pamilyang Chow ay ipagpalayas din sa Middletown. Ang lahat ng miyembro ng pamilyang Chow ay ipapatapon sa hilagang kanlurang disyerto. Galit ako sa iyo! Maruming palaka. May lakas ng loob bulihin ng nanay ko. Nakita mo, nakasuhan ka rin ng katarungan. Miss Tang, kung hindi dahil sa iyong anak, baka ako ay patay na. 100 bilyong diamante, 10 bilyong ginto, at 1 trilyong lupang mataba. Bilyons ng ginto, 100 bilyon ng mga brilyante, trilyons ng mga matabang lupa. Lahat ay ipinagaloob kay Miss Tang. Mami, mayaman na tayo! Hindi namin matatanggap ito. Ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Ang ibig mo bang sabihin na ang buhay ko bilang City Lord ay mas mababa ang halaga kaysa sa mga bagay na ito? Tanggapin mo na. Ito ring na regalo ang lahat ng ginawa namin para kay maliit na Leo. Sana'y tanggapin ninyo ito. Bukod pa rito, mula ngayon, ang posisyon ni Lucius Davis ay ipapasa sa iyo. Sa ganitong paraan, walang magdaring apihin si maliit na Leo. Well, maraming salamat sa iyong kabutihan. Ako na ang mag-aasikaso nito para kay Leo. Ilang araw pa lang ay ikawalong kaarawan na ni Leo. Sa oras na iyon, sana ay makadalo ang Lord sa kaarawan ni Leo. Siyempre. Bilang kanyang kuya, responsibilidad ko na suportahan siya. Oh, kaarawan ko, tama. Bagong kaarawan ko. Parang may kailangan akong gawin. Bago ka magwalo, kailangan mong bumaba, hanapin ang iyong ina, at hanapin ang lihim na lunas. Kung hindi, mamamatay ka sa pagbagsak. Oh, naalala ko na. Ganun pala. Leo! Ang lakas ng katawan ay naubos na at walang paraan para maibalik. Itong sakit ay walang lunas. Takot ko na ang iyong anak. Natatakot ako ng iyong anak. Ano ang nangyari sa aking anak? Ano ang problema? Sabihin mo na! Sabihin mo na! Chloe! Relax. Siya ang aking anak. 7 taon akong naghanap ng aking anak. Ngayon, mamamatay siya sa harap ko. Paano ako magiging kalmado? Doktor, wala talagang ibang paraan. Ang batang ito ay pinanganak mahina. Dapat ay hindi siya mabubuhay ng 1 taon. Ngunit si Leo ay 8 taong gulang na. Dapat isang master ng martial arts na may walang kapantay na kasanayan na puwersahan naglabas ng lakas sa pamamagitan ng paglinis ng meridians upang palawigin ang kanyang buhay. Ginagawa siyang isang bihirang henyo sa martial arts. Kung makita natin ang master, masave ba si Leo? Ang paraan ng puwersahang pangpalawig ng buhay ay tatagal lamang ng 8 taon. Kahit makita natin ang master, takot akong walang magagawa siya. Chloe? Marahil ito ang kapalaran ni Leo. Hindi ko tatanggapin ito. Maghahanap ako ng paraan para iligtas si Leo. Ang misteryosong master ay nakapagpalawig ng buhay ni Leo. Kaya ko rin... Chloe, itigil mo na.
Kahit i-transfer mo lahat ng lakas mo kay Leo, hindi mo siya masave. Oh, mahal. Haya na lang si Chloe. Sa paraang ito, makakatulog siya ng mahimbing. Buong mga Diyos at Buddha, ako, si Chloe Tang, ay nananumpa na magiging vegetarian at hindi muling mag-asawa. Kung ipagkaloob niyo lang ang kalusugan ng aking anak. Sino ang tumatawag sa akin? Sino ang tumatawag sa akin? Anong uri ng scammer ang naglakas loob pumasok sa pamilyang Tang? Wait, anak! Buddha's palm! Paano mo nalaman ang Buddha's palm at may ganung malalim na kasanayan? Ano ang relasyon mo kay Leo? Wait, ikaw ba tagapagligtas? Ang paraan upang iligtas ang bata ay nasa iyo. Nasa akin? Ano ito? Kung kailangan mong ibuwis ang buhay mo, Handa ako. Chloe, ikaw... Master, wala bang ibang paraan? Ang aking anak ay naghirap ng husto. Pinaghirapan niya makita ang kanyang anak. Gusto lang niyang makita. Master, basta mailigtas mo si Leo, handa kong ibuwis ang buhay. Kahit ipa-impyerno pa ako, handa ako. tutuparin ko ang iyong matinding hangarin na iligtas ang iyong anak. Tutuparin ko ang iyong matinding hangarin na iligtas ang iyong anak. Hindi na makasama ni Mommy si Leo. Mula ngayon. Kailangan mo lumaki na malusog at masaya. Mahal na mahal mo ang batang ito. At hindi nakakagulat na nagpahirap siya para lang makita ka. Sa totoo lang, ang kailangan lang ay isang patak ng dugo ng iyong puso. Leo, anak ko, gising ka na? Nakakatakot ka, anak. Parang matagal na akong natutulog. Nagulat ako ng husto. Oh, Diyos! Guro! Bakit ka narito? Batang pasaway, sinabi ko na, ang iyong inner power ay, bago ka magwalo, hanapin mo ang iyong tunay na ina upang matuklasan ang paraan upang iligtas ang iyong sarili. Kung hindi, sasabog ka at mamamatay. Naalala mo ba? Nakalimutan ko na! Kaya? Ikaw ang guro ni Leo? Salamat, Guro, sa pag-aalaga sa aking anak. Salamat, Guro, sa pagligtas sa kanyang buhay. Walang anuman, tumayo ka. Okay na si Leo, kaya babalik na ako sa bundok. Batang pasaway, mula ngayon, kailangan mong tahakin ang iyong sariling landas. Huwag nang bumalik sa bundok. Guro, natatakot ka ba na bumalik ako at ninakaw ang iyong mga secret manual? Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin na yon? Ibibigay ko kay Mami! Ikaw, Leo! Gusto mong ubusin lahat ng akin? Rebelde! Huwag nang bumalik sa bundok! Hayaan mo ako mabuhay ng tahimik! Mommy, ang secret manual ng Jade Maiden ay angkop para sa iyo, para sa pag-ensayo. Leo, anak, okay ka na. Salamat, Diyos.
Mula ngayon, ang aming pamilyang apat ay magsasama na at mamumuhay ng masaya magpakailanman.